Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung magandang balita ngayon? Mga mainit na balita? Hindi magandang balita. Bakit niya Mr. Maravillas? Parang nagbago na po yung hangin. May dumapo mga kababayan na hangin na nagpabago ng direksyon ng pag-iisip ni Ping Lacson, Chairman Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Bakit niya Mr. Maravillas? Nabawasan po yung tatlong senador na irerekomenda na dapat makasuhan. May koneksyon sa flood control scandal. Ano, dalawa na lang, minus Cheese Escudero na po. O, di ba? Mga kababayan, sabi diyan, malakas na ebidensya sa flood scam. Sabi ni Ping, 25% kickback ni na Joel Jinggoy, dokumentado. O bakit? Di ba dati kasama si Cheese Escudero dyan? Dokumentado din. Bakit biglang nawala yung pangalan ni Cheese Escudero? Di ba kasama na yon sa partial report? So kaduda-duda mga kababayan, sabi ko sa inyo, nagkagapangan yata. Nagkagapangan mga kababayan. Napakalinaw po sa mga testimonya last year. Ex-DPWH official Bernardo Tags Escudero, Binay Revilla, in flood control kickbacks. Pagkatapos, ito na lang ngayon, dalawa na lang na incumbent. Biglang nawala yung pangalan ni Cheese Escudero. Di ba kaduda-duda mga kababayan? Ayan, report ng Politico News. Hindi na talaga safe. Senate panel wants Escudero, Estrada, Villanueva, others charged over flood control mesh. Oh, February 3 pa lang yan. Biglang nagbago. The Senate Blue Ribbon Committee has found sufficient evidence to file plunder, malversation of public funds and other criminal charges against Senators Francis Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva, along with dozens others in connection with multi-billion peso flood control scandal. In the draft initial report obtained by Politico News on Tuesday night, the Senate panel also recommended criminal charges against former Senator Bong Revilla, resigned ako Bicol Saldico, former Caloocan City Representative Mitch Kahayon Oy, former Education Undersecretary Traigib Olaybar, and businessman Maynard Ngo. Yun, bagman mga kababayan, alleged bagman ni Escudero, si Maynard Ngo, yung nag-deliver. Paano walang dokumento? Tapos ngayon, dalawa na lang ang natira. Ito na yung sinasabi ni Ping Lacson. Biglang nagbago yung ihip ng hangin mga kababayan. Napakalinaw. Mga kababayan, sa mga balita, Lacson said it was natural for the anti-graft panel to recommend charges against the lawmakers after former DPWH engineers accused them during the Blue Ribbon hearings of receiving kickbacks from flood control projects. Biglang natanggal na ngayon yung pangalan ni Cheese Escudero sa report ng Abante News Online. Papayag ba tayo mga kababayan sa ganitong salamangka? Ibigay ko muna sa inyo yung report ng Abante News Online. Ayon kay Lacson, ang testimonya ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa committee ay napatutuhanan ng mga alokasyon sa GAA at iba pang dokumento. Kay Senator Villanueva yon yung humingi siya ng 1.5 billion para sa multi-purpose. Hindi naman nila kaya yung 1.5 billion. So hindi nila sinabi kay Senador Villanueva. Inuulit ko lang yon narration. Naghanap sila ng flood control projects pero siyempre mas malaki yung porsyento, 25%. So noong sinabi yung 625 million, kapag kinompute mo, 25% sakto doon sa perang diniliber. Ganon din kay Senator Estrada, 355 million. Pagkatapos may porsyento na yung naman nakalista, paliwanag ni Lacson. Biglang nawala sa lista ni Lacson mga kababayan si Cheese Escudero. You see, biglang nagbago yung hangin sa investigasyon mga kababayan. Natanggal yung pangalan ni Cheese Escudero.
Paano nangyari yon, mga kababayan? So ang credibility, mga kababayan, ng isang investigasyon, hindi po yan nasusukat sa kung sino yung natitira sa listahan, kundi kung bakit may natanggal. Dati 3 senador incumbent, 2 na lang. Di ba po? Noong una, malinaw yung direksyon ng Blue Ribbon Committee. Malinaw binabanggit po 3 senador incumbent yung nirekomenda for filing of charges, plunder. Si Escudero, si Villanueva, si Jinggoy Estrada at iba pa. May mga testigo, may mga testimonya, at may mga ugnayang inilatag po sa pagdinig. Si Ping Lacson mismo yung nagsabi na malakas ang ebidensya at manlinaw ang koneksyon ng mga personality na sangkot, mga kababayan. Yun ang konteksto kung bakit seryoso po ang publiko sa isyung ito. Pero ngayon, kapansin-pansin, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang 2 na lang po. Malakas ang ebidensya sa flood scamming. 25% kickback ni Joel Jinggoy, dokumentado. Wala na po si Chis Escudero. Payag kayo sa ganyan, mga kababayan, na magic? Di ba po? Malinaw po. Bantay sa mga naunang lumabas na ulat sa naging findings ng Blue Ribbon Committee. Magkakasama po sa talaan si Chis Escudero pa nga yung nauna. Sunod si Villanueva, sunod si Jinggoy Estrada. Yan o, malinaw. The partial and official report recommended filing plunder malversation in official other criminal charges against Senators Francis Escudero. Siya pa na unang pangalan, no? Jinggoy Estrada and Joel Villanueva. And former Senator Bong Revilla na nakadetain na. Bakit biglang nawala yung pangalan ni Chis Escudero? Ping, ano nangyari? Nagtatanong lang. Magkakasama sa talaan. Biglang nawala yung pangalan ni Chis sa susunod na report. Na-delete. Ano po, nagkagapanga na? Masisira ang pangalan mo niyan, Ping. Paganyan. Di ba? May mga testigong nagtuturo po. The same witnesses. Yung mga engineers, si Alcantara, si Bernardo. Pare-parehas yung nagtuturo. Sama-sama sila. Biglang nawala yung pangalan ni Chis Escudero. Sama-sama sila. Yung ugnayan po sa budget insertions na talakay. May pahayag sa committee leadership na may substantial evidence. So sa puntong ito, mga kababayan, walang indikasyon na may dapat iwalay o i-exempt. Mga kababayan, tulad ng nangyayari na ngayon, wala na si Chis. Safe na si Chis. Dati sabi sa report, hindi na safe. Yan hindi na talaga safe. Senate panel wants Escudero, Estrada, Villanueva, others charged over flood control mess. Biglang naging safe si Chis Escudero. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas, kapag ganyan. Bigla na lang nawala yung pangalan ni Chis Escudero. Walang malinaw na paliwanag. Di ba po? So, ito po ang problemang dapat tugunan. Hindi sa emosyon, kundi sa proseso. Wala man problema sa pagbabago kung may paliwanag na maayos. Kasi sa batas at investigasyon, mga kababayan, normal man po na magbago yung findings. Ang hindi normal, ang magbago bigla, na wala man pong malinaw na dokumentadong dahilan. Bigla na lang na nawala sa lista. Nag-disappear yung pangalan ni Chis Escudero. Hindi nakasama sa papailan ng kaso. So, importante, may dokumentadong dahilan. Tulad ng kung may ebidensyang binawi ng testigo, napabulaanan ng dokumento, o kaya napatunayan sa further investigation, walang sapat na dahilan. So, pag ganyan po,
it will be acceptable sa ating mga mamamayang Filipino. Pero magbigay kayong dokumento, magbigay kayo ng paliwanag, malinaw na paliwanag. So, yung mga tao, hindi magduda na nagkagapangan, di ba? O nagkabayaran. So, dapat po itong ipaliwanag ng maayos ni Ping Lacson. Hindi po dapat na tahimik na tinatanggal lang. Kung wala naman po, walang rason para magbago po yung unang recommendation. Napakalinaw po. Nangunguna pa yung pangalan ni Chis Escudero. Siya mismo yung nagsabi nito eh. The partial and official report recommended the filing of plunder, malversation in other criminal charges against Senators Francis Escudero. Number 1 si Francis Escudero, Jingo Estrada, and Joel Villanueva, and former Senator Revilla, na nakakulong na po ngayon. You see, mga kababayan, ito po yung panawagan natin kay be consistent kay Ping Lacson. Sinabi niya noon, malakas yung ebidensya. May malinaw na koneksyon. May sapat na dahilan or basihan para sa rekomendasyon ng kaso. So ang kailangan natin ng mga mamamayang Filipino, huwag padala sa pressure in and out of the Senate. Normal na may, siyempre, kanya-kanyang ligtas sa sarili. Huwag ganon mga kababayan dapat. Kasi po, pag ganyan, yung integrity ng investigasyon nasisira. Hindi kapag may nakasuhan, kundi kung tila may na-exempt na wala man pong paliwanag, ay biglang nakalusot. Nawala na lang sa lista si Chis. O di ba po? So, delikado po pag may selective recommendation tayo. Delikado ang mensahe na pinapahiwatig po pag ganyan. Kapag ang isang pangalan ay nasa unang report, may testigo at testimonya, may mga papel na dokumento, may proseso, may mga binanggit na papel sa proseso. Ngunit, kalaunan, parang nawawala. Pag ganyan po, malinaw ang mensahe sa ating publiko. May mga taong maaring umabot sa investigasyon at may mga taong hindi na kailangang tapusin ito. Ito yung eksaktong sitwasyon mga kababayan na dapat iwasan ng Senate Blue Ribbon Committee. Due process po ang iniingi, hindi hatol. So importante mga kababayan na linawin, ang recommendation po hindi naman po conviction. Ang korte pa rin ang husga, di ba po? Ang pag-iwan ng pangalan sa report ay paggalang sa ebidensya, hindi siya paghatol. So kung inosente mga kababayan ang sinuman, mas malakas ang kanyang posisyon sa bukas at malinaw na proseso. Tama po. So ang tunay mga kababayan na lakas ng investigasyon, tulad ng ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ang kung sino yung tinamaan, kundi kung sino ang hindi pinoprotektahan. Tama po. Kung may ebidensya noon, dapat may paliwanag ngayon. Bakit nawala? At kung walang nabago po sa ebidensya, wala pong dahilan para magbago ang rekomendasyon. Dati 3 incumbent senator, ngayon 2 na lang. Di ba po? 2 na lang. Ano nangyari, Ping? Bakit 2 na lang ang may malakas na ebidensya? Sa flood control scam, sabi dito, 25% kickback ni na Joel Jingoy, dokumentado. Biglang nawala yung pangalan ni Chis Escudero. Di ba po? Kataka-taka, mga kababayan. Huwag tayong papayag sa ganitong galawan, mga kababayan, sa Senado. Yan ang theory mo niya, Mr. Maravillas. Alam nyo na, yun ang nangyayari, di ba? Baka may bargaining chip sa leadership change, mga kababayan. At kung ano-ano pa. Kaya na pressure, biglang natanggal yung pangalan ni Chis Escudero. 2 na lang yung natira. Masisira, mga kababayan, ang Senate Blue Ribbon Committee. Bilib na bilib pa naman tayo mga kababayan na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sabi nga sa telebisyon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Sabi ni Mike Enriquez noong nabubuhay pa. Di ba?
Pero iba yata yung kinikilingan, iba din yung pinoprotektahan. Di ba pa? Yan ang lumalabas ngayon. Tabiglang pagka wala ng pangalan ni Chis Escudero sa lista na inirekomenda na filean mga kababayan ng plunder case, malversation, dalawa na lang natira. Sa mga incumbent senators, dalawa na lang yung natira. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan niyo itong isang cancer survivor po siya. Si Yoli Tan, ovarian cancer survivor, sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Jolie faced the fight for her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya. Immune system booster trusted by survivors. Ganon din si Maritone Fernandez, cancer survivor din siya. For your inquiries and orders, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Prestige Bay, Asiana City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.